Minsan pag busy ako, kasi nga, di po ba, nasa real estate ako, no? Habang may ginagawa ako, tawa ng tawa yung wife ko dahil paano ka matututo? Ayaw mo tumingin doon sa isang monitor. Sabi ko, ang ina-observe ko, yung kanyang pinapaliwanag. Sabi ko, dahil nga napakahirap kasi na pumasok sa isang negosyo o project na wala kang kaalaman talaga. Kaya hanggang ngayon, di pa ako bumibili ng lupa. Kaya meron akong listahan dito na ginawa. Sabi ko, dahil alam ko napaka-busy niyang tao, sabi ko, ito lang yung mga tanong ko, sabi ko doon sa wife ko. And then, bago ako mag-invest, kasi ang daming inaalok sa akin property, na sabi ko, madaling magbayad eh. Totoo po yun. After ba nang magbayad ako is ano kasunod? Di ba? Yung bang hindi mo alam kung babalik. Oo. Sa palaran, gagawin niyo doon. Kaya po, pananaw ko sa buhay, good or bad ang nangyari sa akin, nilalagay ko siya sa perspective na positibo. Kasi po hindi ako taong Good morning po sa inyo mga kalibet. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang po yung ating bisita pa mula po doon sa Cabanatuan City. Pumasyal po sa atin para po mag-inform po doon sa ating calamansi farming. Dito kasi subok na namin yung kagatang ahas sa kalamansi. Kasi may nakagatang ahas dito, yung katabing bakod ko dyan. Kakagalo sila. Ngayon, nilapitan ko, bakit ba? Paano ba nangyari? Nakagatay ka ng alupong ay kaya anak ko eh. Sabi ko, baka ako, hindi alupong nakakaga. Nakita ko kayo kumagat sa akin, nagano bata, yung bata yung hindi sa takot. Hinahanap yung sugat, at hawak-hawak yung lilik. Plano nila, hihiwain na paduduguin. Sabi ko, huwag mong paduduguin, huwag mong hihiwain, lalaki yung sugat. Ito kako kalamansi, linisin mo ang kalamansi. Ngayon, nilinis ang kalamansi, lumabas yung dugo nga rin sa may ko ng ipin ng ahas. Kaya linisin. Dali mo kako sa doktor, at baka kako yung kamandag kumalat na, sa nervous ng bata. Doon lang sa ako, sa mga gagamot lang nila, sa tawak din nila. Nung kinabukasan, kinumusta ko. Alaro, ikaw kamandag yung kumagat. Sa tawa ko yung din nila eh. Hindi ako kontento sa tawa. Hindi nagtagal, meron na naman, natuklaw. Dinala rin dito, pinilinis ko na kalamansi. Mga siguro, mga isang oras na nakakaraang natuklaw. Pagkaraan linisin, dahil mo sa doktor, tangina pa pala yan, sabi ko. Baka kayo kamandag na malapit na sa utak mo, sabi ko gano'n. Alam doon sa nararamdaman. Ayaw pa. Kaya ako sa ina, pakiusapan mo, isama mo. At baka ako iyan madisgrasya. Ngayon, pakiusapan naman, dahil sa manggagamot. Obserbahan, 24 oras. Pagdating niya kinabukasan, pinauwi. Lagay na anak mo. Alaro, ikang kamandag yung kumagat eh. Sabi kayo, paniwald ang hayop dito. Paano mo ka inaalagaan, paano walang kamandag? Baka ako nakuha sa kalamansi. So, ngayon, meron pa isa, yung bayaw ko. Nataklorin daw siya, nalupang, motik ko na kaya kayo iwan. Bakit? Nataklabay ka ako alupang eh. Paano ginawa mo? Ba't nalamansi ko ika? Kasapan. Hindi ka nagpa-doktor. Hindi ika. Pero ika nakikiramdam ako. Diyan yung buhay yung bayo ko. Kaya ako, diyan kinukundi namin yan sa iba. First aid, din lang sinasabing gamot. Parang baka mamaya, halimbawa, umasar. Baka halimbawa yung pagkakagat sa kanya matagal na, lagi na naisip na mag-iinis. Kakamalat tayo kamandag sa katawan. Kasi sabi namin, kung pupunta ng mga gubat, masusukal na lugar, magpamusa ng kalamansi. Pag masugatan ka, makagat ka ng putakte, o anuman, sa mga insekto, napakainom din. Lamok. Sa pusa, ng pusa, saka aso. powerful po ng kalamansi. Mahina. Kaya subok na namin. Halimbawa, kinagat ka ng mga niknik, lamok, makate. Kaya sa kamutin mo, kalamansiin mo. Mawawala yung kate. At saka hindi siya mamamantag. Balik ko ulit doon sa aksidente mo. Buti hindi ka nakasaya doon sa balusok na yun. Nakababa nga ako dahil tinatanggal ko yung lubid noong baka.
Dahil nakaharang sa daan. Buti nga't bagya lang yung... Oo. Nung kinokontrol ko yung sasakyan, napabagal ko na. Siyempre, parang nga yung style ko doon si Babalo tsaka si Dolphin na lumusot yung preno eh. Si Kuya, naka-style mo. Si Eddie Garcia, malakas ang ula. May kasama siyang babae. Plano siguro magtalik doon sa loob ng kotse. Palusong pala. Lumalakad yung kotse. Yung kotse. Hindi niya naisip na preno. Lumako sa labas at tinutulak mo sa bahay. Yung handbrake. Palibasa nga yung pelikula. Di kasi rin tayo nakapag-handbrake. Parang gano'n ang nangyari sa'yo. Tapos, medyo napabagal natin. Tsaka sumakay sa van at tsaka kinuwang ko yung handbrake sa toll. Baka mamaya sasabura kasing tuloy, hindi ko na mahuli. Oo, kanina pipigil Oo, yun. hindi ko pipigil yun. Kaya habang medyo mabagal-bagal pa, nagkukuhan muna ako pinukuhan ko muna yung sasakyan. Siyempre, kukontrol-kontrol mo muna, baka mamaya magulungan ka eh. Pagliligtas na sa'yo ng Diyos yun. At saka kung wala kang kasama ng Diyos, hindi mo kaya niya. Ayan, ito, 3D po yung kuhan natin, Kasi na naniniwala balatan. ako na may dahilan. Oo. Lahat ng bagay. Oo. Ako po, kung hindi nyo na itatanong, nung New Year, Kala tayo ng maliit lang naman po na aksidente na pagkokontrol natin ng sasakyan kasi nung ko na papunta kasi medyo sa nahulog po ako Nepal. sa ano, Yung mahaba lobit po ang ng sugat ko rito eh. nakaharang Nahulog po ako sa Imbornan. ng baka, kasi may building binaba po ko, kasi ako medyo sa palusong ng palengke. konti. Doon Hindi ko na handbrake. ako nag-decide Kaya kahit na napansin ko na stay yun, tumatakbo na yung sasakyan ko. Kaya during ng kinontrol New ko, Year. pinabagal ko muna. Kasi Yun nga lang, natanggal yung sapatos ko. Kumayod yung paa ko, nabalatan. Pero awa naman po ng Diyos, ligtas po tayo at agad nakuha ko yung handbrake doon sa harapan. Kundi dire-diretso sa bangin. Yun po yung mga bagay po ng mga pagliligtas ng binibidyo ko Diyos. sila. Siyempre yung kalimot, di natin maiwawala. Siyempre medyo magamat, yun na talaga pangon na dapat handbrake. Kaya pag-aaral din po sa atin. Kasi ako, alam niyo, Pagtuturo, yung experience. Sa palagay mo, bakit nangyari sa iyo yun? Sabi sa akin. Sabi ko, may plano ang Diyos, kaya ako na-aksidente. Dahil may posibilidad na may mga nagpaputok ng baril doon sa harapan ko. Imbis na sa akin tumama, hinayaan niya akong mahulog sa imbornal. Para huwag kang tamaan. Huwag akong tamaan. Pwede yun. Ang point ko is, in every situation sa buhay ko, kasi OFW po ako for 23 years. Engineer po ako sa gas and oil eh. Naranasan ko na pong binomba ng mga missile, ng mga kalaban. Naranasan ko na po na sumabog yung i-design kong planta. Na, dahil ano po ako process control, design engineer po ako ng gas and oil. Sa lahat po ng pangyayaring yun alam ko may dahilan Totoo po yun. Ang sandstorm tsaka ang pag sa Middle East, yung talagang zero visibility. Talaga pong zero, wala kayong makikita. Ano po yun, all of a sudden na ang ganda ng panahon, biglang magpapag o magsa-sandstorm na ang takbo mo ay 120, 140 na hindi ka pwedeng huminto because na ang ating mga kaibigan sa Middle East, mentras na ikaw ay mabagal, susuruin ka. Sa 23 years ko sa abroad, never ako na aksidente o napahamak. Pero lagi ako nandun sa sakuna. Pero lagi kong sinasabi na may purpose ang Panginoon. Katulad nitong na-depress ako doon sa farm ko dahil pa na-imported na, yung kinukwento ko po sa inyo, na-imported na mga kambing na almost napakalaking halaga ng naubos Naiuwi ko. po ninyo. Pero Walang bumalik. Ngayon, kaya pala ako inalis niya doon, hindi para sa iyo yan. Kailangan mong may makita na tamang tao para sa bago mong project. Hanggang sabi ko nga, all of a sudden nakita ko si Ma'am Virgilio nagbablog. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala sa vlogger because na most of the time ang kanilang interest is to get money lang, Hindi katulad, I'm sorry, pero ito yung totoo, hindi pambobola, katotohanan lang. Ang vlog kasi ni Ma'am Virgilio is talagang pupulutan mo ng aral. At the same time, ibibigay sa niya yung good and bad about dun sa binablog niya. Hindi katulad ng iba na
Puro good. Magbablog lang sila magbablog para makakuha ng maraming views because of Money. self-vested interest na dahil sa pera. Kaya sabi nung wife ko, ano bang susunod mong project? Sabi ko, isa lang ang nakikita ko. Nagkataon pa, si Ma'am Virgilio at yung kanyang kaibigan ay hindi rin iba sa wife ko yung asawa. Si Sir Marvin. Si Sir Marvin Soriano. At sabi nga nung wife ko kagabi, na-meet mo na si Marvin dahil nung nasa Aliaga tayo na parang Christmas party nila, nandun din ako. Kaso kung hindi ko naman sila ka-close, tsaka ibang eskwelahan sila, CI Casego, Catholic School, sila naman Sanes. Kaya kumbaga, nandun lang din ako na parang nakikijoin lang. And then, wala pa sa atin, ayan, pinanood. Ang umagahan, almusal, tanghalian ko si Ma'am Virgilio. Yan po yung pinapanood po rin. Pagising ko ng umaga yung siya na pinapanood ko Minsan, pag busy ako, kasi nga, di po ba, nasa real estate ako, no? Habang may ginagawa ako, tawa ng tawa yung wife ko dahil paano ka matututo? Ayaw mo tumingin doon sa isang monitor. Sabi ko, ang ina-observe ko, yung kanyang pinapaliwanag. Sabi ko, dahil nga napakahirap kasi na pumasok sa isang negosyo o project na wala kang kaalaman talaga. Kaya hanggang ngayon, di pa ako bumibili ng lupa. Kaya meron akong listahan dito na ginawa. Sabi ko, dahil alam ko napaka-busy niyang tao, sabi ko, ito lang yung mga tanong ko, sabi ko doon sa wife ko. And then, bago ako mag-invest, kasi ang daming inaalok sa akin property, na sabi ko, madaling magbayad Totoo po After ba nang magbayad ako is ano kasunod? Di ba? Yung bang hindi mo alam kung babalik. Sa palaran, gagawin nyo doon. Kaya po, yung tanong ko, pwede na po tayo. Opo, sige po. Pasensya na po. Okay po. Para ang una ko pong gustong malaman, ano bang mas maganda kung mag-invest ako para sa Calamansi Farm? Magsimula at bumili ng bagong lupa, na bumili ng bagong punla, magpabaw ng deep well at ihanda ang lahat ng preparasyon, o mas na tulad ng tinatawag na mag-start ako sa zero. Yun ang unang tanong ko. Pangalawa, mabuti rin ba na mag-invest ako sa renta o rental ng existing na kalamansian? Ito, kasi may mga kalamansian na existing na, pero ang doubt ko kasi idol ko si Ma'am Virgilio, gusto ko yung from the start is talagang tamang seedlings, tamang preparasyon ng lupa, yung knowledge na nakuha ko ba sa'yo, na sabi ko is kung may excite ako, nakakita ako ng murang existing na kalamansi, and then sige, kasi excited, di ba? Biling ko. Pero hindi ko alam ang istorya ng lupa, kung yan ba ang tagal na nilang ginamit o baka diluted na o laos na yung ano. Kaya yan. Tapos, kasi yun na marami sige ho. Sinama ko yung ano ba yung magandang pataba. Alam ko naman na maganda yung organic ni Mr. Marvin, pero ang related yung question ko is maaaring bang ano ba magandang pataba sa existing na farm? Kasi yung existing na farm, meron na silang dati nang ginagamit. Ito bang pagpasok ng organic na invention ni Mr. Marvin ay magiging kapaki-pakinabang ng existing farm, o itutuloy ko muna yung kanila, and then after how many years na pwede nang putulin yung kanila ay doon ako mag-start ng organic. Kasi ang inaano ko, since na doon sa field ko, although na malayo, ako kasi yung kami nagdi-design ng temperature ng hangin, ng pressure ng ano sa langis. Kaya kumbaga, ina-analyze ko ba, ina-adapt ko yung sarili ko na meron din kaya itong kaugnayan. Timplada sa lupa. Oo, yung timplada. Kaya yun po ang ano ko. Kasi sabi ko, maaari ba na gamitin ng organic fertilizer na inimbento ni Mr. Marvin, o ipagpatuloy ang commercial fertilizer na ginagamit ng dating may-ari. Tapos,
ano ang mga pamantayan bago ko pasukin ang pagkakalamansian. Yan. Mhm. Ano ang mga dapat natandaan sa pagkakalamansi. Mhm. Although ang dami kong nakuha na Yung mga knowledge vlog na sa tutorial. vlog ni Mr. Virgilio, para ba akong bata na masyadong sabik sa knowledge from the expert na gusto ko marinig from his lips na marinig ko na, ito ang dapat mong gawin. Parang gano'n. Kailangan ba ang farm ay malapit sa irrigation o okay lang ang deep well? Kasi ako, ang mentality ko, based do sa mga vlog, ang kalamansi, almost 80%, kailangan ito ng tubig. Mhm. So, mas practical ba na tabi ng irrigation o kung may deep well naman ako na maganda ang balong. Kaya ako natatakot bumili ng existing na farm because na baka mamaya yung kanilang ano ang reason why na binebenta nila. Baka walang tubig doon sa farm. Yun nga po yung isang point ko na kaya pala mura kasi pag in-estimate ko yung lupa o mga nasa real estate ako, tsaka yung puno, tsaka yung tanda ng puno, kung talagang walang issue yung farm nila, except na kailangan nila ng pera, bakit nila ibinebenta? Kung magiging maayos lang yung kanilang pagpupunla, yung paghawak, ay napakalaking pera nang papasok sa kanila. Ba't kailangan nila pang iparenta o ibenta? Yun ang isang pumapasok sa aking kaisipan. Puputuloy ko muna yung sinasabi mo, kaya ganun binibenta, sinatangla. Bawat kasi inaandi, ganun. Iniinom, isinusugal. Kaya kalauna, nakabaon na sa utang, hindi na makabayad. Kaya ibinebenta o kaya isinasangla, hindi marunong humawak ng pera. Opo. Yun ang totoo nun. Isang factor po talaga yun. Nauubusan sila ng pangalaga. Opo. Kaya nga po bilang nag-uumpisa sa nagpaplano sa pagkakalamansi, sabi ko, hanggat hindi ko nakakausap si Mr. Virgilio, ay hindi ako magpa-final ng decision doon sa mga property na inaalok sa akin. Apo, ano pa po yung mga tanong niyo? Ito na lang po, konti na lang po. Sige. Tuloy mo. Ano ba, ito, related sa deep well, ano ba mas practical na gamitin? Diesel na bomba o di kuryente para sa pump motor? Sige po. And then, ano yung variety pinakamaganda sa kalamansi? Narinig ko na to pero meron siyang medium, may XL po, may large. May drum size. Ito, may nakita ko na kalamansihan na magto 2 years na. May patubig at may tosa na. Ang concern ko ay kung sakali ba na hindi maganda ang punla ng kanilang kalamansi, ay may pag-asa pa ba na maging maganda ang ani. And then, ito na po. Konti na lang, 3 na lang po. Kung mag-rent ako ng may 400 na puno na kalamansihan na may 5 taon ng inaanihan ng renta ay halagang 300,000, may potential ba ito na kumita sa loob ng 6 na taon na kontrata? And then, sa another question, sa isang hectare ba na kalamansihan na may 1,000 puno na magdadalawang taon na, gaano ang ROI bago ko maibalik ang aking pinambili ng property? And then, 3 pa po pala. Ang kalamansihan ba ay stressful business kaysa sa ibang halaman o gulayan o palayan? Ano ang katangian ng kalamansi kaysa sa iba na pananim at bakit sa kalamansi ako dapat mag-invest? And then lastly, ano ang tamang timing? Kasi kagabing pinanood ko yung vlog mo, ako po maniwala kayo sa hindi, hanggang alas 12 ng gabi. Nakakaparod po kayo ng vlog ko. Alas mapanaginipan ko na nga po siya dahil asawa ko tawa lang ng tawa sa akin dahil sabi ng asawa ko. Na-addict na, parang Na-addict na ako dahil pagharap ko, dalawa kasi yung workplace ko, 2 computer. Isang computer para sa business ko, yung isa para kay Ma'am Virgilio. Ngayon, pag harap na ako sa sala, magbubukas na ako ng TV, imbis na Netflix ang panoorin ko, YouTube pa rin papanoorin ko pa rin. Ngayon, naano ko yung sinasabi na timing, na ewan ko kung saan yun, na yung matataas ba ang puno na ng na pinuntahan mo. Nag-suggest na yung iba kasi hindi marunong ng timing, kaya minsan yung namumuhunan
uminto sa kalamansi kasi hindi nila alam kung Yung pagpapabunga. oo. Mm. And then, ito, last question. Almost last week ko na paulit-ulit na dumadaan sa feeds ko sa Facebook. May sinasabi sila na sa market ngayon na yung hybrid giant calamansi. Ano po ito? Ito po ba yung akma para sa atin ngayon? Kasi imported daw to kuno. Kasi ako, I don't trust sa mga Imported. advertisement kasi. Mm. Ito ba proven na ba na ito effective sa... Nakalamansi natin dito, makaka-apekto ba siya? Ganun. Yo, pasensya na, masyadong mahaba. Ayan po, si Sir po pala addict viewers natin. Very Kalamansi addict. farming. Sa dami po nung kanyang itinanong. Ngayon, doon po sa mga bagay na kung saan ay sasagutin ko yung ilan po mga natandaan natin mga tar. Siguro mga 100 ba yan? 100 question. Pero halos iba naman doon ay magkakatugman na lang din po siya doon sa matatalakay natin. Una po natin siguro sagutin yung tungkol doon sa lupa. Kailangan ba mag-invest po ng lupa para po doon sa calamansi farming pag-uumpisa? Kung ako po tatanungin kung meron naman din po kayong puhunan, the best po yun yung lupa ang maging investment natin. Kasi doon sa lupa, sarili nyo yun. Tapos, kahit ilang taon ang palipasin mo, tumataas ang value po ng lupa, hindi kayo lugi. Dahil nandun pa rin po yung pera ninyo. Hindi nawawala. Oho, lahat ng itanim niyo dyan, mapagulay, mapamais, mapasitaw, kahit hindi kalamansi, tutubo at tutubo yun. Magkukundin ako rin sa battery sa sagot mo sa kanya. Pagbili ng lupa, titingnan mo rin yung area ng lupa, kung iyon ay pwede kalamansi, o kung baka pampalay yun, hindi ka rin pwede sa kalamansi. Titingnan mo yung area. Yung isa yun. Yung sa inaalok. Saka baka walang tubig na makukuha sa ilalim. Kailangan may background ka na makukuhanan ng basihan. Kung may makukuha kang tubig, magpapabaon ka ng liquid. Yeah, isa yan sa pagbili ng aparato Hindi test. basta Yun yung lupa. pag-aaralan mo. Oo, Hindi yan. basta lupa. Tapos, ang isa pong titinan nyo sa lupa, importante dyan, yung daanan. Oo, yun. Baka mamaya, yung daanan po ninyo, wala pala kayong daanan. Kayo, nasa gitna kayo. Oo, mangyayari doon, helicopter ang kuha ninyo pag ginipit kayo nung inyong nasa harapan. Di man kaya, baka pag bibigyan naman kayo ng daan, nabebentahan kayo, katumbas naman ang lupa ninyong bibilin. Kaya yun yung kinoconsider po natin na pagka po bibili po ng lupa. Ang unang-una, pag ang lupa po ay bukid o bukiran, tapos ay stagnant water, hindi po tayo nagkukuha ng kalamansi doon. Maliban na lamang kung yun ay patatambakan mo. Kaya lang dapat medyo mataas ang tambak tatay. Ano? Mataas. Kailangan mas mataas doon sa level ng talaga. Ng bukid. Nung latag. Yung level Sa ng hektarya bukid nun niya. ubrang pakutan ng 150 truck. Kukulangin pa yun. Lalo kung mababang area pa yung Halimbawa, kuha niya. 200 na natin sa isa hektarya. Doble yung bibili mong property. O yun yan. Medyo mapapamahal kayo pagka doon yung bukid mismo yung inyo pong kukunin. Kasi exclusive lang halos yun sa palay. Merong mga nag-a-attempt na nagtatanim po noong kalamansi do. Kaya lang, yung iba, merong nakakasurvive, meron namang iba, hindi nakakasurvive. Kumbaga iba, sa palaran lang. Kaya kung magbibili po kayo ng lupa, mas maganda. Kung gaya ng ganito, yung mga bakod, yung taniman ng gulay, yung tinutumana, ika nga. Tama nga po yung sabi ninyo, importante po dyan, meron tubig. Ang pagpaparisan po ninyo, kung wala doon sa tubig sa lugar na binibenta, ang titingnan nyo doon yung mga kapitbahay. Kung yung kapitbahay ay meron pa tubig, may deep well, sabihin, sa lugar din ay meron din tubig. Tapos, kung meron naman kayo na doon sa gilid ng ilog, titingnan mo rin naman yung gilid ng ilog. Baka mamaya, matitibag siya, mauubos yung lupa ninyo pagka binili ninyo siya. O di man kaya, sa sobrang baba naman ng level niya, baka konting baha lang, ay kung kakakainin na kagad yung kalamansi Saka hindi, ninyo. baka mamaya uulan lang, dun sa iyo uuho yung tubig, Oo. hindi ka rin makakabuhay ng kalamansi. Kaya, baka itlogan ng buhaya ang makita ninyo. Ganun yung mga pag-invest. Marami ko sa pagbili ng lupa, lalo ka kalamansi ang planong tanim. Titingnan niyo yung klase ng lupa, yung latag ng area. At saka kung halimbawa, kung wala siyang deep well, o wala kayong permit kukuha ng tubig, mana po na pwedeng background na pwedeng nyo kuhanan ng basihan. Halimbawa, may katabi siya, may deep well. Pwede nyo tanongin, ilang tubo ba yan? Titingnan nyo, halimbawa, gano'ng kalakas yan? Yan, pag halimbawa, mga 10 tubo, pagtas mahina ang labas. Medyo hindi safe ang kalamansi mo ron. Baka mamaya, kung dumating ang kailangan mo tubig, ikaw konti lang lumalabas.
mamamatay lang ang alaga mo, lalo kung maluwang. May isa yun. Eh, yun po. Kung halimbawa, kung tatanungin para doon sa lupa, magandang investment ang lupa. Kaya lang, yung klase ng lupa at yung doon sa daan at saka doon sa tubig. Kaya nakadepende lahat yon. Kaya yun ang isang the best. Kaya kung halimbawa, pag kami nag-alok ng lupa at medyo mura, medyo kabahan kayo. Dahil baka mayroong kwante. May isang sasuggest ako sa inyo, kung di kayo sigurado sa lupa, pwedeng tawagan siya. Oo, kung mayroong mag-aalok, o makikita rin natin siya. Doon po sa mga existing na sinasabi ko na ibinebenta sa akin na pwede ba akong sumugal doon? Depende. Ano po ba? May tanim na po ba siya? Wala. May tanim na po siya 4 years, 5 years. Na kalamansi. Na kalamansi. At inano ko nga ng drone ko. Talaga ang ganda ng kanyang yung area. Ang ganda ng area. Kaya lang ako kasi hindi ako nagdududa doon sa gusto ko bang bago ko mag-final ako ng decision. Kailangan, siyempre, merong mga... Napag-aralan ko na siya. Kasi ang lagi kong tanong sa nagbebenta, bakit nyo binebenta? Anong dahilan nyo? Sa pag-aaral ko, sa panonood ng video ni Mang Berilio, the best business, kung gusto mong habang matagalang panahon na business, kumikita ka at hindi ka nawawala ng panggasto sa araw-araw, is kalamansi. Bakit kailangan mong ibenta ito? Ayun, ang isagutin natin doon, yung iba yun ang kanilang kung binibenta. Ang isang dahilan kung bakit ibinibenta ng iba o kaya isinasanla, una, maaaring nasumpungan niya, itauhan niya, naghahayahay lang. Kinukupitan, niloloko siya. Isa yon. Tapos, pangalawa, hindi alam ng may-ari kung paano pamungahin yung kalamansi niya. Existing yon. Kahit marami kang kalamansi, kung hindi mo alam pamungahin ng kalamansi mo, hindi ka kikita dyan. Kami na po mismo yung nagsasabi doon. Uho ko lang ng uho ng pera dyan, patubig ka ng patubig, lagay ka ng abono, pero pagdating sa bungahan, wala kang bunga. Bakit? Hindi niya alam. Kaya ang gagawin ng may-ari, para hindi siya lalong malugi, isasanla muna. Para makuha niya yung kanyang ginastos doon sa kalamansi. Ngayon, makikita naman ninyo yung namang nagre-renta ng kalamansi. Bakit malakas loob? At ganun, laki ng nirenta ng kalamansi. Sana'y magpabunga yon. Alam niya yung paraan ng pagpapabunga. Kaya kung saan mayroong rentahan ng kalamansi, basta pag nalaman niya, re-rentahan niya yun. Kahit ang itsura ng kalamansi medyo pangit. Pag alam mo technique, kaya mong pagandahin. Doon naman bumabawi yung mga nagre-renta ng kalamansi. Kasi yung pangit ng itsura ng kalamansi, mura lang irerenta yon. Siyempre, babaratin ng may-ari yun eh. Noong mismo nagre-renta, kapangit na yung kalamansi, patayin na. Pero pag alam mo yung discarded, pag nirentahan mo yun, pamungahin siya, pabatain uli. Kaya halimbawa noong pataba ni Sir Marvin, ay lalong lalakas ang loob mo na kunin yung kalamansi. Pero ibig sabihin, pag zero knowledge ka doon sa bagay na yon, talagang mapipilitan kang isanla o ibenta ang iyong property. Ang isa pa, yung sinasabi ng nanay, natalo sa talpak, natalo sa bisyo, nabaon sa utang, nababae, etc. Sa alak, sa kanyang lahat. Para maahon-ahon siya, kailangan magbenta siya ng properties or magsanla. Yun ay isang paraan. Meron akong kakilala, taga rito rin. Pag umani, dewari, umani na 400,000 o 200,000. Magbe-birthday. Aba, ibubulwak lahat sa birthday. Ubos ang pera. Kaya ubos. Kaya wala. Gusto niya ngayon magpabunga uli ng kalamansi. Simot na. Opo. Kaya yun naman po sa amin, sinishare po namin sa inyo. Nag-umpisa lang po sa isang lote si tatay. Silang mag-asawa. Kalamansi rin yun. Nanganak yun. Ano ang dahilan? Magaling humawak ng pera ito si nanay. Yon ang number 1 doon. Kaparehas nyo po yung misis ko ninyo. Yun po kasi ang buhay noong farm. Pag mahusay yung humawak ng pera itong si babae at hindi naman bisyoso yung si lalaki, makakaipon. Makakakuha pa siya ng ilang pong mga lupa na... Lupa ngayon, 15 eh. Nadagdagan na naman ng isa. Nakabili kami na kulang lang 3 hektarya. Po. Napakagaling nyo po. Kung hindi magandang negosyo kalamansi, hindi dadami yung aming property. Kalamansi lang nang gagaling yung doon lang nag-umpisa yun. 1974 po, nag-ipon lang ako ng pera. Binaon ko sa lupa, unti-unti ko lang hinuhulugan yung 2 garapong ganyang kataas. Sa loob ng 7 taon yun, inabot ng 90,000. Nung araw po, mahal na pera. Napakalaking sa 24 po, inumpisahan hinulugan eh.
Nung mayari kong hulugan 79 eh. Sige, sige, sige. Isipin niya ninyo kung ganong pagtitiis ang ginawa ko. Tuloy muna natin yung tanong at sagot. Pero maganda po, ano yan. Meron sa vlog noon. Yung true to life story nila. Sa vlog ni Nandiyan sa- Trisha. Nasa vlog ko po yun. Hindi ko pa napapasadahan yan. Kung saan sila nag-umpisa para sa nakabili ng lupa. Pamagat-ata na yung masenso sa Kalamusan, hindi siya pinag-aralan. Oo, hindi Yun na ang pinag-aralan. maganda. Eh, mamaya po yan ang Opo. Ay, pag napanood po mahilig ni po ako Mrs. sa yun. mga ganun. Kay Dahil, Gloria. Nakakawan doon Ang yung logic storya. po, no, kaya ako isinyer yung lahat ng buong katotohanan na yun. Eh, para yung halimbawa, yung isang tao eh walang-wala, eh malulungkot na siya at hindi siya makakaikpaw. Mawala ng Hindi pag-asa. siya aasenso. Eh, tinuro ko po na yun, kasalanan na lang niya pag hindi siya umasenso. kapatid po yan ng, ano ko yun, ng comment ko dun sa wife ko. Ako kasi, every 6 months o 1 year umuwi, galing abroad, Nagtataka ako, pag umuwi ako, yung mga manginginom sa ilang buwan kong bakasyon, wala naman trabaho, inuman ng inuman, may Oo. pulutan pa. Nagkakaroon ng pera. Araw-araw yun. Eh ako po galit sa tamad na tao. Totoo po yun. Pag, kaya po wala ho ata ako masyadong kaibigan dahil pag alam ko na medyo, May inuman ng alak. tsaka po yung bang sinisisi sa nangyari sa buhay niya, yung kanyang Kahirapan. sitwasyon niya, Kahirapan. malakas ka, wala kang sakit, ang dami mong pwedeng trabaho. posibilidad na gawin, pagkakitaan, and then ang gagawin mo, kaya ka umiinom because na mahirap lang kayo, wala kayong pera. Pangalawa rin Totoo yung sinasabi mo na yun, doon sa napapansin ko sa paligid ngayon, sa panahon. Sipin mo, ang pamilya daingan kaysa hindi kumakain, kaysa nagugutom. Gustong bumili ng bagay na gustong bilhin niya, alam pambili. Makita mo yung asawa kung bumunod sa sugalan, lililimandaanin, sisalibuhin. Kaya Ang daing pamilya hanggang doon na lang. Kaya nga po. Kaya nasa tao rin eh. Kaya ang yun yung vision. pagtataka natin, bakit ganun? Kumita ngayon. Hanap buhay Kaya naman. po, isa po kayong ehemplo. sa Pagkakalayawan ay lumalabas mga yung pera eh, kahit utangin eh. Sige, Lumalabas eh. alis muna tayo ron. Tuloy tanong. Oo, doon po sa isang tanong natin tungkol doon sa Talas-tas lang lupa. Ngayon, tungkol naman po doon sa isang rentahan naman po ng kalamansi. Isa po doon, ang titinan nyo muna po yung area o tapos kung magkano, baka mamaya triple naman ang halaga na po noong pangrenta, parang binili mo na siya. Parang bumili ka na ng O, katapos ang taon ay 5 taon na kalamansi. Although yan, kalakasan siya ng bunga. Kaya lang, kung ginto naman ang presyo, huwag kayong kakapit, huwag kayong kakagat. Dapat, ang rentahan sa kalamansi, pagka sa isang 10 taon, nagre-ratio lang commission nyo ng nasa 1,000 ang isang puno. Isa Isa bumababa pa doon sa 1,000. rin yung sa idadagdag ko, kung kayo, wala kayong alam sa kalamansi, kung may lugar siya, basta tatawagan nyo siya, pakikita nyo yung klase ng kalamansi. Titingnan natin yung kalamansi. Ito ba, pwede ba natin kuhanin ng ganung halaga? Yun. Pagka may kinalaman sa kalamansi, at lalo na, sinasabi nyo, wala kayong alam, sa tawagan nyo, o tanungin nyo siya. Opo. Saka bukod po doon, katulad po nung hindi ko pa po nami-meet sa YouTube si Mang Berillo. 2 months ago or 3 months ago, may nakakita ako sa komunal sa isang lugar sa Cabanatuan na para sa akin napakaganda na 700 yung puno ng kalamansi, 2 years na, may bahay, may fish pan, nakabakod. And then, tinanong ko yung caretaker, sabi ko, kamusta ba yung buhay mo dito? Ay, kadarating ko lang po ito, pang-4 na po ako na caretaker dito. Iba-iba yung caretaker. So, ibig sabihin, sa akin, gets ko siya na baka yung 3 caretaker hayahay nga lang. Pero hindi yun yung malalim na kaisipan ko na palit ng palit yung may-ari. kaya nagpapalit yung may-ari because lahat ng kinukuha niya siguro, kinonsider lang niya na mura yung kanyang ibabayad pero hindi siya kumuha nung knowledgeable o yung may passion, may alam sa pagkakalamansi. Kaya po ako ngayon, takot na mag-start na mag-invest because na I just started sa knowledge through Mr. Virgilio. Dahil ayoko ba na, eto na, nakabili na ako. Oh, may tao na ako. Susweldohan ko na. Bubusugin ko na. May alam ba tayong dalawa? Totoo po baka yun. magtanong ka sa akin Wala ring alam. sandali muna.
maghahanap ako. Kaya nakakausapin. Hindi naman pwede na araw-araw mamwisit ka o mang-istorbo ka ng tao dahil lahat tayo is may kanya-kanyang Trabaho. buhay, ano? Kaya ako, bago ako pumasok ng real estate, bago ako nag-take ng exam, bago ako nag-training seminar, siguro po ilang panahon muna akong nag-aral kasi ang aking kasi knowledge talaga sabi nga ni Ernie Baron, kilala niyo si Ernie Baron, Alex ano? Bawel. Kung may knowledge ka, yun ang pinakamalakas na power mo. Pero kung wala kang knowledge, you are nothing. Kaya ako, knowledge muna bago ang ang totoo po yun. application. Hindi mo ako katulad ng isang I-apply. araw, tumawag ako sa wife ko, sabi ko, sumagot na si Ma'am Berillo, sabi ko, pupunta na ako doon. Kamusta naman yung bibiliin mong kalamansi yan? Sabi ko, ma'am, madaling bumili. Basta may pambili Punta ka. muna tayo. Ako'y gutom na gutom sa knowledge. Although na lahat naka-take note, lahat yung vlog ni mo. Mas maganda pa rin po yung face-to-face na rekta. Bukod sa face-to-face, talagang yung pinakahuling question ko nga bago ako umuwi, ano ba ang dapat kong gawin na mag-attend ako ng mga training and seminar. Sabi ko sa sarili ko, magte-training and seminar ako may right people na akong makakaharap at Totoo po meron yun. pang right organic na pataba na application. Ang kailangan ko na lang siguro para sa sarili ko is to guide me kung paano ako mag-uumpisa. Hindi. At maghanap ako ng tao na katulad din ng aking kaisipan na alamin kasi I don't want na magsalita ng negative sa mga taong kukunin kung sakali, naghahanap sila ng trabaho because gusto nila na magtrabaho. Sana, gusto nila magtrabaho, pero at the same time, gusto nilang matuto for their future din. Tama lang yun. Maganda yung adikain mo. Gusto mo, may alam ka bago ka pumasok sa isang negosyo. Opo. Ikaw ang nakarating dito ng ganyan. Karayon, pumupunta rito. Paano ba ang gagawin ko sa kalamansi ko? Ang kalamansi ko matatayag na, walang bunga. Nakapagtanim na sila. Tapos ayaw lumaki. Opo. Kasi nagtanim na kami, wala kaming alam sa kalamansi. Yun nga po. Kaya Sumabak maganda yung sila. pumunta ka dito. Bago ko mag-umpisa, ang kalamansi muna. kasi hindi biro-biro po una. Maganda yun sa iyo, aalamin mo muna. Opo, salamat po. May 4 nga po ako na pupuntahan bukas Kaya nga sabi ko sa wife ko, ang sasagot ng pagbili ko, ayon sa sasabihin mo sabi ko, hindi, kasi alam ko na yung mga istorya ng mga property. Ang akin na lang, kung paano ako makonvince ko yung sarili ko about doon sa mga advices mo sa akin. Kasi, sabi mo nga, napakahirap mag-umpisa na pupunta ako sa gera, hindi ko alam kung sino kaaway ko. Totoo po yun. Kailangan alam mo rin pati yung strategy no kalaban mo. Kung ano ba gamit nila, baka mamaya Pero kung kutsilyo gamit mo sa kanila garan Kaya, kung wala kang gagawin bukas, pwede mo siguro sa guide sa bar, papuntahan nilang bibili nila kung may bibili sila. Pwede rin naman po siguro sir, pagka halimbawa at kuwan din naman. Hindi na lang natin ikaw yung 3 hektarya doon. Hindi pa, kung ano malilit pa yun Kaya yun yung kuwan natin. Doon muna tayo sa kuwan. Sa Muna. Yan mo muna yung kanya, yan mo. yung tatanong po natin tungkol doon sa pagrerenta, yun ang i-consider muna natin. Yung sa rentahan, baka sobrang mahal. Pagkatapos, yung area, baka medyo hirap nga naman doon sa tubig. Tapos, baka mamaya puro kondisyon naman po yung may-ari, yun may kakaroon kayo ng problema doon. Kaya una-una muna natin tinatanong doon kung ilang puno. Tapos, kamusta ba? Magkano ang presyo noong ating nirerentahan? Tapos, kamusta naman yung nakapalibot? Baka mamaya nakapalibot doon sa mga buwitre. kaya po pumasok sa akin ang renta muna. Because sabi ko nga, I don't have any knowledge. Para makikipagsapalaran lang muna kayo. Sabi ko, hindi naman maliit na pera, pero sabi ko, di baling Subok muna. Parang gano'n. sumugal Testing. ako at Testing sumubok muna. ako na at least matalo man, at least na-try ko at masabi ko sa sarili ko, this is not for you. Gano'n na lang. Kasi 60 years old na ako. Ang akin lang, nung nagretiro ako, 3 years pa kasi ako bago ako mag-retire. Ikaw mo itong mga anak ko is
pinilit ako magretiro. Nung pag-uwi ko, sabi ko, may maliit akong panay kambingan ng imported. Every other week, namamatay ang aking mga kambing. Nauubos Sabi ko, pala more than 700,000 ata yung nagastos ko, walang bumalik eh. sa kambing. Sa kambing ko, bahay ng kambing, everything. Kaya dinispose ko, halos kalahati namatay. Ngayon, nung nagkaroon ng farmers, ano dun sa Palaya, Seminar. binili ng kaibigan kong doktor na veterinaryo, pinamigay nila doon sa mga tao. Para At sabi ko, ayoko nang mag-business nang may buhay. Kasi, pag sinabi sa akin namatay, patay na. Sabi ko, libing mo. Hindi ko na kinakarne. Pinapalibing ko kasi ang sakit sa loob ko. Yung aking kasi, pang libang lang na farm. Tapos nauwi lang doon sa nasa hukay. Kaya sabi ko, change plan tayo. Ayun yan, ganamit ko siya sa YouTube. Sabi ko, kalamansi lang ang nakita ko talaga na potential ngayon na pwede kong pasukan. Sige po. Okay na muna natin. Po, at meron pa rin po. Sige po, marami po sa inyo po. Salamat. Sir. Ayan, isang araw po siya pala ay inventor din pala ng biogas. Salamat po. I-picture po natin siya sa isa natin pong vlog para makamenos po tayo. Malibre sa gasol. Salamat po. Sige po, maraming salamat po. Salamat po. Huwag po kayo madadala. Salamat po. Okay, ingat na lang po sa pag-uwi. Si engineer nagkatrabaho po siya doon sa Saudi, doon sa Langis. 23 years si Kuya. At yun, ay napanood niyo po yung ating pong vlog at naging addict viewers po siya pagdating po sa pagkakalamansi, sa kalamansi farming. Medyo may ika-ika tayo at accident ang kuha natin. Pagpagaling, baka mabangga. Sige, diretso. Sige. Sige po.